Kamusta guys, today's video meron tayong box na multi-purpose na lutuan. Tingnan natin kung pwede siya pang saing, pang prito, may sabaw at iba pa. Dalawang klase yung binili ko from Dripor na brand. Uumpisan na natin. Isa sa nabili ko guys ay itong non-stick multifunction electric cooker. 22cm yung pinakamaliit nito. Yung nabili kong variant is 26cm. Tapos ito naman guys ay 1.8 liters multifunction non-stick na electric cooker na may kasamang steamer. Unbox na natin sila guys at try natin magluto. Unahin natin unbox ito guys si Dripor na lutuan na pwede pang saing. Nasa link ng description kung saan ko nabili. Una makikita natin syempre yung takip ng lutuan na glass panel, tapos plastic ang handle. Meron din kasama power cord cable, at sa ilalim ay merong steamer, yun yung kinuha ko na variant. Meron kasamang instruction manual tong unit natin. I suggest basahin natin yan, lalo na yung cleaning process, tsaka para hindi agad masira yung lutuan natin. Ito na siya guys yung lutuan natin ng Dripor, napakasimple lang ng design niya at maliit siya tingnan. Yung kinuha ko ng variant yung may kasamang steamer, tapos dalawa yung gear sa switch. Yung gear 1 para sa low heat, tapos yung gear 2 naman para sa high heat or magluluto. Yung specs nito guys, 18cm, 220 volts, tapos merong rated power na 600 watts. Yun yung gear 2. Sa gear 1 naman, based sa website niya ay merong 450 watts na power. Yung nakasulat na 18cm sa ilalim, kasama siguro yung hawakan yan guys. Pero sinukat ko sa ruler, mas maliit yung space na lagayan ng lulutuin mo. Okay na tayo sa itsura nitong Dripor at nakita na rin natin ang specs. Try naman natin magluto guys. Unahin natin magsaing. Ayan, nilagyan ko lang ng bigas sa tubig. Iset natin siya sa gear 2 yung init niya and syempre takpan natin. Nakarender tayo sa fast forward guys para makita natin agad ang resulta. Silipin natin guys, yan na yan, malapit na siya maluto. Yung gilid nito mainit-init pero tolerable naman dahil hindi dumidikit yung heating pad sa plastic body niya. Kaya hindi naman siya gaano nakakapaso. And kapag mag-iin-in yung kanin guys, ilipat nyo sa gear 1. Tandaan natin na hindi automatic nagsasarado yung switch nito, kaya bantay pa din dapat natin para hindi masunog yung sinaing. Sa gear 1, sakto na yan guys pang init or iwas sa tostadong kanin kaya okay na tayo dyan. Okay na tayo sa sinaing guys, may noodles naman ako dito, saktong pa midnight snack na may sabaw. Pwede rin to sa ibang mga soup based na ulam, basta small servings lang. Tsaka sufficient na rin temperature nitong Dripor natin para makaluto. Okay na tayo sa noodles, try naman natin magprito guys. Meron na mantika at sobrang dali lang niya maprito. Okay na sa ganitong ulam yung gear 1 dahil malakas na rin yung init niya. At may itim agad yung niluluto natin ngayon dahil naka gear 2 tayo. Ito guys yung pinaglutuan natin, mukha pa din siya malinis pero sa paghugas nito sobrang dali lang niya. Sa loob lang yung sabunan nyo yung metal part lang. Yung outer part niya, plastic, lalo na ilalim, kahit punas lang pwede na. Huwag nyo iloblob sa tubig dahil posibleng masira yung lutuan natin at magka-short circuit yung electronic parts niya sa loob. Dito naman tayo guys sa isa pang lutuan na fry pan or more on pang prito. Nasa link din ng description kung saan nabili. Dalawa talaga kinuha ko, parang isa kanina pang saing or may sabaw. Tapos ito naman kapag magpiprito. Kasama niya sa package ay power cord cable at instructions manual. Tandaan natin na basahin muna natin yan para sa safety tips ng ating lutuan. Kung hinahanap niyo yung takip nito guys, wala siya talagang kasamang takip. Ito yung itsura niya guys, syempre mas malaki siya pero magaan lang din. Gear 1 para sa low heat at gear 2 naman para sa high heat or pangluto. Parehas lang din sila ng specs katulad kanina pero mas malaki yung size nito dahil sa variant na pinili ko. 26cm, 220 volts at 600 watts peak power.
Lagyan natin ng konting mantika guys, tapos prito tayo ng itlog. Pag ganito itsura ng fry pan, posible rin walang mantika pero mas okay pa rin meron kahit kaunti lang. Siguro sa akin lang pero iba kasi lasa ng niluluto kapag direkta sa metal or kahit anong lutuan pa yan. Non-stick talaga tong draper natin dahil na rin siguro sa mantika, pero mas smooth yung ganitong surface niya kumpara sa iba ko nasubukan na frying pan. Hindi talaga siya makapit sa lutuan natin, nag-i-slide lang left and right na hindi dumidikit yung niluluto natin. And sa paghugas guys, sa ibabaw lang din, basta iwasan natin mabasa yung plastic part ng lutuan. Hanggat maaari, punas lang sa parte na yon at huwag mapasukan ng tubig yung loob dahil nandun yung electronic parts niya. And panghuli guys, magprito tayo ng isda, pangulam, medyo damihan natin ng mantika ang ilagay natin. Ilagay na natin yung isda guys, and napansin ko yung isang cooker natin mas mabilis yun makaprito, makaluto dahil maliit lang siya. Ito kasi malapad siya pero para nasa center lang yung heat source niya, kaya hindi siya ganun kabilis makaluto. Pero ayos na din dahil malaki yung space niya para sa lutuan natin. And ayan guys, okay na isda natin, pwede na iulam. Pero yun nga, di siya ganun kabilis makaluto. Kumbaga kung 600 watts ang rated power, nag-spread masyado yung init na lutuan natin. Dahil 26cm yung binili ko ng variant. Bottleneck kumbaga yung tawag dyan. Mas okay siguro kung bibili nyo ng variant, yung mas mababa dito na sukat. Pero overall, nakakaluto siya. Conclusion natin guys, ayos na rin bumili ng multi-cooker katulad nito. Especially kung 2 o 3 lang ihanda na pagkain sa lamesa or pang sarili na lutuan mo. Minimalist design, madaling linisin, sakto yung ganito sa mga nasa temporary sites katulad ng apartment, bed space at iba pa. O kaya sa bahay nyo mismo kahit nasanay ka sa degasol na pagluluto, at least meron kayo reserba kung bigla maubusan na naman yung tangke. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapunan nyo agad yung susunod na unboxing ng mga electric cookers.